Praise the Lord, magkakasama tayo ngayon to celebrate this Easter Sunday. At ang ating topic ay may kinalaman of course sa Easter. Yung claim ni Jesus that He is the resurrection and the life. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kung yung mapapansin sa aklat na 1, isa sa mga theological terms na mapapansin natin, yung claim ni Jesus that He is the life. He is the life. Maraming beses yan. Sabi niya, I am the bread of life. I am the living water. I am the way, the truth, and the life. John 10:10, sabi niya, naparito ako upang bigyan ang mga tupa ng buhay. And then here, sabi niya, I am the resurrection and the life. Alam niyo po, mahirap mag-claim ng isang bagay kung hindi kayang patunayan, lalong-lalo na kung imposible mapatunayan. Pero si Jesus, when He said that I am the resurrection and the life, meron siyang tatawag na illustration. Gumamit siya ng illustration. Real life illustration. Mahirap yung claim ng Panginoon Jesus na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa claim na ito ng Panginoon Jesus na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang number one niyang kalaban, yung mga Sadduceo, dahil yung mga Sadduceo, they don't believe in the resurrection or in the afterlife na hindi sila naniniwala. Pero kakampi niya naman mga Pariseo, dahil ang mga Pariseo, kasama ng iba pang mga Hudyo naniniwala sa afterlife at naniniwala sa resurrection. Mabasa natin sa Gawa 23:8, ang sabi rito, sapagkat naniniwala ang mga Sadduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Yun ang mga Sadduceo. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. No? Pero sa ating mga sumasampalataya, na si Jesus nga, ang muling pagkabuhay at ang buhay, tingnan natin yung mga katotohanan na pwede natin maunawaan. So, let's read John chapter 11, 17, and the following. Dito nag-claim si Jesus. Gawin natin pagbasa ay salitan, mga lalaki, tapos mga babae. Okay? Tapos sabay-sabay tayo sa uli. Mga lalaki muna. Pagdating ni Jesus, nalaman niya 4 na araw na nakalibing si Lazaro. Verse 18. Verse 19. At maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Verse 20. Verse 21. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Verse 22. Subalit alam ko bakit ngayon ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang maghihiling niyo sa kanya. 23. Muling mabuhay ay iyong kapatid, sabi ni Jesus. 24. Sumagot si Marta, alam ko kayo rin mabuhay muli sa huling araw. 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabuhay. 26. Sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? 27. Sumagot siya, opo, Panginoon. Naniniwala po ako, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inasahang darating sa sanlibutan. Yan, sabi ni Marta, nakausap ng Panginoong Hesukristo. No? Namatay na si Lazaro at pumunta si Jesus doon sa puntod ni Lazaro. Nalaman ng kapatid niyang si Marta, pinuntahan niya si Jesus, at sabi niya kay Jesus, Panginoon, kung dumating lang kayo na maaga, hindi namatay sana si Lazaro. No? Mga katotohanan magpapatibay sa ating pananampalataya, no? Sa Panginoon Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay. No? Number 1, ito yung number 1. Walang delayed time sa Panginoon Jesus. Amen. Hindi siya nade-delay. No?
Jesus is God, and so He is outside of human time. Si Jesus ay Diyos, 100% God. Nung siya'y namatay sa krus, doon pinatunayan that He is 100% human. Namatay siya sa krus, 100% siya'y tao. Pero nung muli siya nabuhay, 100% katibayan that He is God. Amen po ba? Amen. And He is God, and He is outside of human time. Wala sa kanyang, hindi niya kailangan ng relo. Tayo kailangan ng relo. Di po ba? Tayo kailangan ng schedule. Alam ko, pagkatapos ng worship natin, meron kayong ibang schedule, right? May mga plano na kayo. Okay? Pero iba ang Diyos. His actions is always on time. Amen po ba? Amen. Laging napapanahon. Sabi dito sa verse 17, sige nga, sabay niyo ako. Pagdating ni Jesus, nalaman niya, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro, verse 18, may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. Tapos, base sa human perspective, parang hindi naman, parang sabi sila ni Marta, 3 kilometers away ka lang dito, 4 na araw nang namatay ang aking kapatid, ba't hindi ka dumating? Parang gano'n ano. Pag 3 kilometers, gano'n kalayo dito yan? Parang dyan sa may Calmer Mall, o lagpas ka ng konti? Ha? Basta? Maganda, lapit lang. Malapit lang, bakit hindi ka nakarating, no? At alam niya mang may malubhang karamdaman si Lazaro, pero sadyang hindi pumunta ang Panginoon Jesucristo. Hindi siya malayo. Diba? Hindi siya malayo. 3 kilometers away. Pero ba't hindi siya nakapunta? Verse 20. Basahin natin. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Talagang may gusto siyang sabihin kay Jesus. Gusto niyang pagpaliwanagin si Jesus. Talagang sinalubong niya. Sinadya niya, verse 21, ito sabi niya, sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sabi ni Marta, pagpaliwanag ka, Lord. Hindi ka dumating sa tamang oras. Tamang oras ang tao yun. Hindi ka dumating sa tamang oras. Yan din ang sabi ni Maria sa verse 32. Basahin natin. Sabay-sabay. Pagdating ni Maria sa kinaroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito, nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Parang may pagsisisi, paninisi kay Jesus na hindi dumating sa tamang oras. Diba? Kahit tayo, pag may hinihintay tayo at di dumating sa tamang oras, isa sa pinakamahirap gawin na maghintay. Tama ba? No? Pero pag tayo nihintay, pero mahirap talaga maghintay. Mahirap maghintay. Mahirap. Isa sa pinakamahirap. At 4 na araw nang namatay si Lazaro, siguro sabi ni Maria, ni Marta, hindi na kami mahal ni Jesus. Hindi siya dumating sa takdang panahon na kailangan namin siya. Sa isip ni Marta bilang tao at ni Maria bilang tao, nandiyan lang pala kayo, 3 kilometers away, no? Malapit lang kayo. At sa mabilis na panahon, pwede ka makarating dito agad. Pero bakit hindi? Nasa isip ni Marta at ni Maria. Pero alam nyo, Jesus' time as God is always the best. His time is perfect. Just trust Him. Amen. Iba ang panahon niya. Iba ang panahon ng Panginoon. Kaya sa ating situation, let's always trust God's perfect time. Amen? At ang panahon niya ay laging mainam para sa atin. Pangalawa, pangalawa. Walang ugly situation that Jesus cannot change. Alam nyo, sa human perspective, pinakapangit ng sitwasyon yung magkasakit. Nagkasakit ako, tonsillitis, walang boses,
Senyasan lang kami ni Joy, sulat, chat. Nalaman niyo ba na wala kang, yung iba alam na, wala kang boses, at hindi makakain. Kaunting pagkain lang sa isang araw. Pinipilit kong uminom. Mahirap uminom. Ang hirap. Lahat mahirap. Hirap makatulog. Lahat mahirap. Alam niyo, pinaka-admin situation talaga yung ikay magkaroon ng karamdaman. Ayaw mo magkaroon ng karamdaman. Kahit anong karamdaman, mahirap. Lalo na kung kamatayan. Di po ba? Itong linggong ito, ang daming namatay, no? Ang daming. Itong linggo ng daan. Si Sister Mabel, yung isa sa mga membro natin sa Bataan, namatay na, no? Sister, ako lahat. Sister Lot, kapatid ni Kat, no? Torres, namatay this week. At meron pang iba. Habang may karamdaman, no? Na namatay itong karaan. Those are ugly situation. Hindi magandang sitwasyon. Pero pinatunayan ng Panginoon Jesus na kahit ang pinakapangit na sitwasyon sa buhay ay kaya niyang baligtarin at gawing maganda. Isang nasa amen. Amen. Dito pinatunayan ng Panginoon, walang pangit na sitwasyon na hindi niya kayang pagandahin. Amen po ba? Kahit ano pang pangit na sitwasyon. At napatunayan na yan ng marami. Ako sa buhay ko, no, experience those things. Iba rito makapagpapatotoo saan nagsimula and how the Lord, no, turns those ugly situation to a beautiful experience in life. Amen po ba? Amen. Diba? Kung hindi tayo nakilala sa Panginoon, kung hindi tayo sumampalataya sa Panginoon, ano ang ating sitwasyon? Diba? Ano ang ating sitwasyon? Pag si Alfred pakwentuhin nyo, iiyak kayo kasi kung papanood lang natin yung kumakain ng pagpag, malit sila, kumakain ng pagpag. Saan yung lugar nyo? Pandakan. Magkapatid sila na namamasura para makakain. Diba? Kung hindi siya nakilala sa Lord, diba? Kung hindi tayo nakilala sa Panginoon, ano ang kalagayan natin? So, kayang baguhin ng Diyos ang pangit na sitwasyon tungo sa magandang kalagayan. Sa malakas na amen po. Verse 39 said, sabi rito, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Hindi na maganda ang amoy. 4 na araw na siyang patay. Sabi ng gano'n ni Marta. Then verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So, ang susi ay pananampalataya. Verse 43, talo tayo sa 43 and 44. Sabay-sabay, sige nga po. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalakad siya. No? Ito ang ating nakita from ugly situation to a glorious experience ni Lazaro mula sa kamatayan ay muling nabuhay. Ang literal na ibig sabihin ng blessing o salvation, especially in the Old Testament, pagbaligtad ng pangit na kalagayan tungo sa napakagandang kalagayan. That's salvation. Salvation is all about God is turning ugly things to beautiful and good things. Amen po ba? Amen. May mga pangit na sitwasyon, may mga pangit na karanasan tayo sa buhay, sumampalataya ka, babaligtarin ng Panginoon ang kalagayan mo. Amen po ba? Amen. Because He said, I am the light. And He said, He promised, I'll give you life. Bibigyan kayo ng buhay. Bibigyan kayo ng pag-asa. Ito din naman ang kahulugan ng kaligtasan sa atin, no? Dating puno ng pagkakasala, ngayon pinawalang sala. Amen po ba? Amen. Pinawalang sala. Anong prayer and fasting last Friday, pinag-usapan namin na yung dalawang kambing. Alam niyo yung dalawang kambing?
No? Sa lumang tipan, taon-taon, nagdadala sila ng 2 kambing. Yung isang kambing kakatayin para sa kapatawaran ng kasalanan. Okay? Yung isang kambing, katayin para burahin o patawarin tayo sa kasalanan. Yung isang kambing, bubulungan. Bubulungan. At ibubulong doon lahat ng kasalanan mo. Halimbawa, si Perdi ay payabang, si Perdi ay sinungaling, si Perdi ay So, bubulong doon sa katagang scapegoat. Tapos, pagkabulong, lahat ng kasalanan natin doon sa kambing, dadalhin doon sa disyerto at ililigaw. Ang ibig sabihin naman doon, kung yung kambing na kinatay para sa kapatawaran, forgiveness of sin, yung kambing naman na dinala sa disyerto, paghihiwalay ng kasalanan natin. Inihiwalay na yung kasalanan natin. Ang tao ay iba sa Diyos. Ang tao ganito. Pinapatawad na kita sa kasalanan mo. Pinakalimutan na rin kita. Di po ba? Ang Diyos iba. Pinapatawad ka sa kasalanan at kinakalimutan na ang iyong kasalanan. Amen? Mas malupit ang tao sa Diyos. Ang tao hindi mapatawad ang kanyang sarili, pero ang Diyos kinakalimutan ang mga nagawa nating kasalanan. Kaya, si Jesus pumunta rito para gawin yung 2 role ng kambing. Patawarin tayo sa ating kasalanan at ipawalang sala tayo. Sabihin, nakikita ng Diyos sa atin, hindi na yung ating kasalanan, kundi ang katuwiran ni Jesus na siya nag-alay ng buhay para sa atin. Amen po ba? Na hindi na ang ating kalikuan, kundi ang kanyang katuwiran. Pangalawa, dating walang direksyon, ngayon ay puno ng pag-asa. Pangatlo, dating walang kasigurahan, ngayon ay tiyak na may buhay na walang hanggan. Maraming mga ugly things in our life. Hindi lang ito, marami pa. Na nung tayo sumampalataya sa Kanya, ay ginawa niyang lahat ay maganda. Pangatlo, walang kamatayan sa sinumang sumampalataya kay Jesus. At sabi niya sa ibig sabihin ba ng Panginoon Jesus ay hindi na mamatay sa mundong ito ang mga sumampalataya sa Kanya? So, of course, hindi. Verse 23, basahin natin. Muling mabuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Verse 24. Sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabuhay muli sa uling araw. No? Common belief yan ng mga Hudyo. Naniwala talaga sila sa resurrection. Okay? At yun yung paniniwala niya o pagkaintindi niya sa sinabi ng Panginoon Kristo. Verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Alam nyo, when Jesus claimed this, pinaka-climax na ng kanyang claim, no? Sa Gospel of John, mayroong 7 claims Jesus. Ang pinaka-climax ng kanyang claim is, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. No one can claim that. Maraming religious leader cannot claim that. At maraming religious leader na namatay, na nanatiling patay. Di po ba? At marami pang mga religious leader na namatay hanggang ngayon patay. But when Jesus said, ako ang muling pagkabuhay, ginawa niya illustration, yung buhay ni Lazaro, na kaya niyang ibalik ang buhay. Wow! Wow! Na kaya niyang pagtagumpayan ang kamandag ng kamatayan. Jesus can turn this ugliest thing, pinakapangit na sitwasyon. Verse 26, at sino bang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman? Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sabi niya kay Martha. Ang tinutukoy ng Panginoon Jesus dito ay hindi buhay sa mundong ito, kundi buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Illustration lang si Lazaro. Nang ibig sabihin ng Panginoon Kristo, I can give you eternal life. Kapag kayo sumampalataya,
Pwede kita bigyan ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay, kaya meron siyang kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang mananalig sa Kanya. Sige tayong lahat ay tumayo. At basahin natin itong pangako ng Panginoon from John chapter 6:47. And let's read together yung verse lang. John 6:47, sabay-sabay. Pagkatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na samla sa inyo. Isang pa po, basahin natin. Pagkatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. You ask your neighbor, katabi mo, sumampalataya ka na ba? Huwag palimpasin ang pagkakataon. Habang buhay, gawin natin sumampalataya sa Kanya. Manalig, sapat ang ginawa niya doon sa krus sa Kalbaryo para sa ating kaligtasan. And He said, ang sumasampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Okay, tayo manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa isang magandang umaga meron kami. A simple celebration, Lord God, of your resurrection. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinatunayan mo lang, Panginoon, that you are God. Because you are God, your time is always perfect. Your time is the best for us. Just trust your timing, Lord God. Thank you, Lord, because you can turn ugly things to beautiful one. Salamat, Panginoon, because you are God. At sa mga sumasampalataya, tatanggap ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan niyo, Panginoon. Pinatunayan niyo kay Lazaro na kayo may hawak ng buhay, kayo ibalik ang buhay. At kayo mismo, Panginoon. Kayo mismo, Panginoon. Muling nabuhay at kailanman hindi namatay. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. Dahil sa mga sumasampalataya sa iyo, isinasama niyo sa tagumpay nito. Kasama mo kami sa iyong kamatayan sa krus at kasama mo kami sa muling pagkabuhay. Panginoon, sa pagkakataon ito, we want to pray for Patrick. Gagabayan niyo si Patrick, Panginoon. Iingatan siya. Pagdating sa Singapore, Lord, bigyan mo siya ng community of faith na lalago ang kanyang pananampalataya. Panginoon, dali mo siya sa mga tao may magandang impluensya upang ang buhay niya, Panginoon, patuloy na matatag, magtagumpay, anuman ang plano mo para sa kanya. Itinitiwala namin siya sa iyo, Panginoon. Huwag niyo siyang iwan. Pabura mo siya sa lahat ng kanyang gagawin. Bigyan siya ng talino sa lahat ng desisyon. Magtiwala siya sa iyo sa bawat araw, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na sino man nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo, hindi nabibigo. Bless Patrick, Lord, in the name of Jesus. Ingatan mo rin sila Sister Ems, kasama ng ilan niyang anak na pupunta ng Bacolod. Panginoon, samahan niyo sila at ingatan at ang ma-purpose nila doon, Lord God, mangyari ayon sa iyong kalooban. Panginoon, kami nagpapasalamat, O Diyos, sa pamilya nila JJ Talento, ni Eileen Barce Talento, sa blessing of life sa kanila. Salamat kay Andrea, baby nila. Panginoon, salamat po, Panginoon. At iingatan niyo sila, bibigyan ng kalusugan, ng kalakasan, kasama na si Sister Lynn, Sister Neng, kagalingan sa kanyang tuhod, kagalingan, kalusugan sa kanya sa pangalan ni Jesus. Kasama si Patty doon, Lord, i-bless niyo sila. Dalayan din mga kapatiran sa ibang bansa, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa UK, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa US, sa Middle East, at sa iba pang mga lugar, mga kapatiran naroon. Abutin mo na yung mayamang pagpapala sa panahon ng kalungkutan, kaaliwan mo kanilang maranasan. Sa panahon ng pangangailangan, you are Jehovah Jireh, punuin mo sila ng ilang kailangan. Sa loob ng karamdaman, Lord, sa panahon ng karamdaman, pagalingin mo sila sa lumang karamdaman in the name of Jesus. Lord, ang mga pamilya na ririto, nagre-represent ang bawat pamilya, meron silang mga kahilingan sa panalangin. Panginoon, narinig mo na ito. Because you said,
bago pa namin sambitin ang aming mga panalangin, nakarating na ito sa inyong banal na altar. And Lord, we offer up to you, Lord God, these prayers, this thanksgiving, these praises, Lord God, dahil alam po namin sa inyo walang imposible. Pagpalain ang bawat sa amin, may we celebrate this Resurrection Day, Lord God, puno ng pag-asa, puno ng pagpupuri, puno ng pagsamba, dahil ang aming Diyos ay buhay. Pagpalain ang bawat sa Panginoon, tanggapin namin ang iyong basbas at bendisyon na nawa umayo kami, taglay ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin, huwag pagkulangin ang bawat sambahayan. Panginoon, samahan kami, ingatan kami, paboran kami. At ibalik lamang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Lahat ng papuri. Lahat ng papuri, pagluwalhati, ay sa'yo.